Ayan, so welcome back po no, dito sa Denrica Doy TV Sports, no. Well, naputol tayo kanina, no. Ating pong pag-uusapan ngayon, mabilisan lang, no. Kung bakit talaga natalo ang San Miguel, no. At kung makakabalik po ba talaga sila, no. So yan po ang ating sariling pag-aanalisa. Okay? At of course, pa-shoutout na naman, no. Tutuloy po natin ng shoutout. Okay. So ngayon, bago po yan, wag po kayo magsasawa, no. Kasi nga po, I'm very thankful sa mga nagla-like at subscribe, no, at nagpa-follow sa Facebook. Kaya maraming salamat po, no. Kaya kung hindi pa kayo subscriber, ang daming nanonood, no. Kung kayo mga taga-barangay, ngayon na mismo, no. Take this time to press like and subscribe na po, no. Para marami tayong maabot, no, na ipaabot sa mga tao yung mga fake news peddlers na yan at yung mga haters ng Ginebra, mapanood din tayo, no. Baka, di ba, makatulong. Okay, para maraming hater ulit. Okay po, so okay. Ngayon, yan nga po yung ating topic na naputol, no. Yan nga sinasabi ko, bakit natalo San Miguel. So may mga nagko-content po na na pinagtawanan daw ni Coach Timco, no, na pagod daw po ang San Miguel. Well, literally pagod talaga sila. Pagsabayin ba naman ng dalawang liga sa di ba? Sa schedule. So that is a wrong po yun. Mali po talaga yun, no. Kasi nga siguro they anticipated or they want to participate, no. Para nga naman di ba? Kakaya naman sa FIBA, mga ganun. Kaso hindi no. Dapat talaga pinrioritize nila yung welfare ng mga players nila, no. Tsaka yun nga yung situation. So di rin siguro na-expect, no, na ganito ang ganito kalupit, no, yung magiging natin, kampanya sa PBA, no, ganito magiging kalupit ang Ginebra o yung makakalaban nila sa semi-sir quarterfinals dahil nga muntik na rin sila, di ba? Diyan sa kanilang nakalabang Converge. So, evidently talagang medyo napagod talaga sila doon dahil umabot sila ng do or die tapos, di ba? Pero that is a good news sa Ginebra, no? Advantage yan sa Ginebra. Wala pong excuse dito. Ngayon, ang nakita ko lang sa San Miguel, yun yung nila, no? Nag-stick sila sa laro nila na na traditional traditional play, no? Kung saan lopo si Junmar, no? Yun na nga lang napaghandaan na ng gusto ng Ginebra. So, we very well expected na po. At isa po, of course, sa mga dahilan, yun nga, na topic natin kanina, bukod sa napagplanuhan sila ng Ginebra, talagang praktisado po yung kanilang outside shot. So, hindi po bakoy, no? O hindi po swerte yung mga 3-point shots ng Ginebra or 4 points nga. Dahil talaga pong pinapractice nila yon, no? Kaya very comfortable. Makikita mo si Justin Brownlee, nung nalaman niya may 4 point, I will take advantage of that. Talagang tinake advantage nila. So, hanggat may 4-point line, yari kayo dahil weapon po yan ng Ginebra, no? So yan po ang dahilan, no, kung bakit natalo San Miguel. Ngayon sinisisi po nila yung coach. May mga nagko-content daw dyan, papalitan daw yung coach. Huwag po kayong maniniwala dyan, no. Katarantaduhan po yun. Papalitan mo yung coach sa kalagitnaan ng semifinals. Wala pong team na gano'n ang ginagawa. Siguro kung may problema talaga malaki. Kaso hindi. Very naman talaga, reasonable naman yung pagkatalo nila, no. Na outplay sila ng mga scorers ng barangay. Yun po ang nangyari, yan po ang istorya. Kaya yung mga gumagawa ng content na para panoorin, ay nako, di na naman na nakakagula. Talagang yan na yung nila, no? Trabaho talaga nila, no? Kundi mag fake news, mislead thumbnail, no? Para nga naman mag-draw ng attention sa YouTube. So mabilis po ang traffic niyan, no? So dito hindi, komentaryo lang tayo rito, no. Walang mga ganyang kwento. Papalitan ng coach. Ang nakakatawa dito sa SMC, no. Hindi nila basta-basta sinisibak yung coach. No, pinagpapahinga lang nila, tapos biruin mo, diyan ka makakita ng head coach na ginagawang assistant coach to. Biruin mo ang head coach nila dati si Ato Agustin. Tapos head coach nila dati si Leo Austria. Tapos ngayon ang head coach si George Gallant. 'Di ba? Tapos nagiging assistant yung dalawa. So yan po yung nangyayari sa SMC. Ngayon, I don't think papalitan nila, no. Dahil nga po, of course, naging successful naman po yung kampanya nila, kaya sila nakapasok sa semis, no? So kailangan lang nilang i-overcome,
no? Ito pong Barangay Ginebra. At yun na nga, siguro ano rin, sa rotation naman pinapalaro naman ng lahat di ba? Yun na nga lang, outgun lang talaga sila ng Ginebra at yung 4-point line is very well used ng Barangay. Kaya nga nakalima si Justin Brownlee, di po ba? Kaya yan po ang istorya at yan po ang continuously magiging problema ng San Miguel, no? At kung hindi naman magsipasok ang mga outside shots ng Ginebra, well, may plano talaga sila. Diba? Napaghandaan po nila. Kaya ngayon siguro, lesson learned na rin sa San Miguel, no? Na they should look carefully on the calendar, no? They should think ahead, no? Hindi yung basta lang oo ka, diba? Although siguro, di natin sila masisi, no? Na kompromiso na sila, no? But, we don't sorry for them. This is our advantage, no? Imagine, wala nga yung dalawang players natin Hindi natin ginagamit na excuse. At yung mga fake news peddlers na sinasabi na maglalaro daw yung dalawa or may bagong player, no? Wala naman pong nangyari dyan ni isa, no? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, patuloy ko sinasabi, huwag kayong maniniwala sa mga questionable, mga vlogger na yan. I don't know bakit sila nakakagain ng sobrang dami. Siguro ganun na po talaga ang nauuto nila, no? So yung mga subscriber ng channel na to, well, hindi kayo mauuto ng mga ganyan dahil ako na mismo magsasabi sa inyo. Bakit? Legit sources po kasi pinanggagalingan. Hindi kwentong kung saan lang nila narinig, chismis, i-vlog na kagad nila. So, wag po tayong mahilig. Ito po ang vlog na hindi mahilig sa chismis, okay? Chinecheck ko muna, no? Multiple sources bago ko sabihin sa inyo. Kaya yung nagko-comment dyan na fake news daw ako, good luck sa'yo. Siguro nanonood ka kay ayoko na magbanggit. Mabilis ang shoutout po, no? Mabilis ang shoutout. Napasarap ang ating kwentuhan. Kay Joel Tayor, no? Kulang pa talaga ang Beermen. Una sa coach. Isa ang mata. Ang coach ng Barangay, dalawang mata galing sa... Well, it's easy to blame the coach, no? Pero tignan po natin ang gagawin nila sa game 2. Pero tingin ko talaga sweep sila. Noon pa, sinasabi panahon nila Mercado Ferrer, yun, ayaw tumira. So yun po yung pagkakaiba. Kasi nga po, ang ano ngayon ni Coach Timcon, shot, no? Yan na po. Kaya nga, very comfortable, no? To hit 2 shots. Sa totoo lang kasi tambakan ng SMB ang Ginebra, hindi yun talagang laro. Opo, sabi po yan ni Jutlig kanina, no? Juliet Digo, no? At ito naman po si Hana Kimi, no? Sabi niya, hindi daw talaga laro ng Ginebra. And well, natanong din kay Coach Timcon yan. Sabi nga po ni Coach Timcon, they will do something about it or they're making, babawi sila, no? Yun ang sinabi ni Coach Timcon. Napag-usapan nila ni Justin Brownlee. So, hindi talaga, nangyayari po talaga yung blowout loss, no? Kahit sa anong team. Kaya, relax lang kayo. Eduardo Tamayo, talagang talo SMC, sabi niya. Necessario Joel, no? Sobrang bastos niya. Kalay mo, 38 minutes, 33 points. Ginawa lang po, free throw line ng 4 point. Kasi nga po, pinapractice nila talaga. Rufina Barbosa, no? Ako po, Popoy Bashers ng Ginebra, pinakita yung taas ng building, tatalon daw siya ng hubot-hubad, gumatalo. Nako po, lang yan, gusto lang ng ng attention niya, no? Benta daw ang SMB, pagod daw, dami dahilan, page talo. Eduardo Soriano, sabi niya, no? Well, ganoon naman talaga pag talo, miski sa election, pag natatalo, daya. Wala namang bago, no? So, wala tayong pakialam sa kanila, no? Kung anong rason nila. Gagamitin nating advantage yun at we are not sorry for them, no? Hindi. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami, isusweep namin kayo. So, yun lamang po, no? Ang ating mga pa-shoutout, no? Magbabalik po tayo mamaya, no? Para sa another topic. Bago, of course, ang laban po muli, no? Sa game 2 ng Barangay Ginebra at San Miguel. So, yun lamang po. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.